babahagi. Yan po ating pag-uusapan. Ang banal na Espiritu, sa sino man tinitirahan niya, meron siyang ibinahagi. Meron siyang inilagay. Meron siyang itinanim. Meron siyang ipinunla. Meron siyang itinusok. Meron siyang inilagay. May Holy Spirit na ho ba tayo? Okay. Nais kong pagpauna po sa inyo, mga batid, ang pag-uusap natin sa Roma, yan po ay, ang Roma po ito'y doctrinal book. Ano ho? Ako ho'y patapos na sa devotion sa Roma. Ngayon, nais ko rin sabihin sa inyo, na lahat ng ating pinag-uusapan dito ay primarily, talab at may bisa sa mga tunay na mananampalataya. Primarily. Amen? Sa totoo na, marami hong minamak lamang ang Bible. Tinutuya lamang ang Bible. Hindi ito pinapaniwalaan. Kaya masarap mag-preach dito dahil ako naniniwala kayo sa Bible. Mahirap mangaral sa hindi naniniwala sa Bible. Kasi ang hindi naniniwala sa Bible, hindi yung tatalban ng Bible. Ano? Ngayon, kung sinasabi mong naniniwala ka at hindi ka naman tinatalban, hindi pa rin ka panipaniwala yung iyong sinasabing naniniwala ka. Kayo ba'y naniniwala na ang may karapatan lamang magsabing siya'y tiyak sa kanyang pag-asa ay yung may pananampalataya? Kaya nga maraming taong walang katiyakan ng pag-asa dahil obvious wala lang pananampalataya. Walang pananampalataya yun. Faith is the substance of things hoped for. So ang pananampalataya ay kapanatagan, katiyakan ng mga bagay na inaasahan. Kaya merong hindi naniniwala at walang katiyakan ng pag-asa, obvious walang pananampalataya yon. Ngayon kung ikaw naman ay may pananampalataya, dapat may pag-asa. Amen. At kung kayo may pananampalataya, ako din ay may pag-asa na ito'y tatalab. Amen? Ito'y tatalab. Kasi, wala itong talab sa hindi nananampalataya. Pero ito'y malakas ang talab sa nananampalataya. Ating pag-usapan yung imparts. Imparts. Pero ano ba yung specific na tinukoy ng impart dito? Parang ang tawag dito ay common sense, ang pinairal. Yung bagay prinsipyo. Kasi sabi ng verse 5, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad. Sa Tagalog na yun, is shed abroad in our hearts. Shed abroad in our hearts. At ang pag-asa hindi humihiya. Sa totoo na, pag may pag-asa, huwag kang mahiya. Amen? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi tumutulo. Hindi diyan ang sabi. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi tumutulo lamang. Hindi nagmo-moist lamang. Hindi parang pawis lamang ang pag-ibig. Yung ini-impart ng Holy Spirit ay hindi tipong parang moist, tulo. Ang sabi, nabubuhos. Bay, malupit yan. Amen. Malupit po yan. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, yung impart pala dito, primarily concerned about love. Love. Maraming klase ng love sa Bible. Pero ang namamayaning love sa Bible, yung agape. Pag pinag-aralan mo yung love dyan, agape yan. Kasi mayroong mga, pag pinag-aralan nyo po yung love, mayroong tinatawag na agape. That is
selfless, divine love. Ang agape, selfless, divine love. Ang tunay na pag-ibig, hindi nahanap ang sarili. Grabe ano? Kaya tayo lagi nang hinahanap ay sarili. Pero ang tunay na pag-ibig, hindi hinahanap ang sarili. Tama? Kaya hindi ka na kinakailangan lagi may ngingiti para ikay sumaya. Ikaw na ang ngumiti para iba'y sumaya. Hindi ka na kinakailangan laging hahanap ng babatis kumalagnat ka pa. Ano, ang pag-ibig hindi lagi nakasentro sa sarili. Tama, si Satanas lang yung ganon. In just 2 verses, namamayag pag tumataginting yung salitang I, but the word love, na inimpart, primarily, na inimpart ng Holy Spirit, I love. That is agape. Meron din tinatawag na philia. Marami dito philia. Philia. Ano ibig sabihin ng philia? Yan ay friendship love. Friendship love. That is another kind of love. Tayo, ang alam lang natin, love ay ano eh. Alam mo, ang Bible mayaman. Salita. Hindi kayang dalhin ng English. Kaya sa English, nandyan lang ay love and charity. Pero ang daming klase ng love. 5 lang ang kinuha ko. Pandalawa yung storge. Pag sinabi yung storge, ito ay family love. Family love. Do you love your brothers and sisters? Do you love your parents? Parents, do you love your children? Usaping family, that is kind of love. Ang tawag dyan ay storge. Pero without agape, mahina yan. Eros. Pag sinabing eros, romantic love. Wala pa niyan si Eric. Diga? Romantic love. It is between opposite sex. Hindi same sex. And then, that is covenantal, steadfast love of God. Ito naman yung pangako ng Diyos na hindi maglalaho at magbabago. Pero ang ating napapansin dito mga batid, sa talata na inimpart ng Holy Spirit, sabi diyan, and hope make it not ashamed. Ang pag-asa ay hindi umihiya. Because the love of God is shed. The love of God is shed abroad in our hearts. Yung agape, the very love of God, divine love, selfless, is shed abroad. Ano sabi diyan? Shed abroad. Kaya mga kapatid, tayo pala, pag may Holy Spirit, ibinuhos na sa atin ang pag-ibig. Amen? Ito ba'y tunay? Ito ba'y totoo? Ang agape, mga kapatid, I would hope nakita ko pa yung iba. Paliwanag na yan. Ang agape, not based on feelings. Not based on feelings. Feeling, feeling, hindi ganon. Prinsipyo yan. Kahit ayaw mo, gustuhin mo. Kahit pango ang ilong. Kahit anong ganyang ugali niyan, mga kapatid, ang agape, hindi ka naman kagusto-gusto. Pero minahal ka ng Panginoon. Hindi yan governed by emotion, but by principle and truth. Yan ang agape. Unconditional, not based on feeling, not even based on attraction. May mga tao dito naman pogi, pero may dating. Anong dating? Ang pangit. Ano? Or merit. Ibig sabihin, unconditional nga. Amen? Ngayon, mga kapatid, Spirit imparts, binigyan tayo niyan. Amen o ba? Ay mga kapatid, pansinin ka man o hindi,
dalawin ka man o hindi, kung talagang may Holy Spirit ka. Amen. Una, na nais kong pansinin sa atin, the word Spirit imparts, ay tumutukoy sa love yan primarily. Kasi yan naman ang pundasyon ng lahat. Number one, Spirit imparts, that is love, innate, not from us. Innate, not from us. Ano ibig sabihin na yan? Wala tayo niyan by nature. Naintindihan niyo ba yan? Ibig sabihin, the love of God being shed abroad in our hearts, hindi yan innate, hindi yan katutubo sa atin yan. Hindi tayo likas na mapagmahal ng tamang pagmamahal. Are you with me? Balikan natin ang verse. At ang pag-asa ay hindi humihiya. May warning ang Diyos sa sino mang ikinakahiya si Kristo. Kung tunay kang may pag-asa kay Kristo, huwag mo siyang ikahiya. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos, ini-impart sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin mga kapatid, kung hindi ka lalagyan niyan, wala ka niyan. Ano ba ang tao'y likas na makasarili? Yan ang tao. Ang tao'y likas na makasarili. Kung may minamahal man ang tao, hindi ang iba, lalo hindi ang Diyos, sarili. Do you believe that? Yan ang sabi. Ang pag-asa hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, agape. Ano yung agape na yan? Unconditional, not based on feelings, attraction, or merit. Isa pa, pag sinabing agape, sacrificial. Sige, ibibigay ko mo ng kahulugan ng agape. Sacrificial. Nagsasakripisyo talaga ang pag-ibig. Tamang Panginoong ibinigay ang kanyang buhay. Hindi naman tayo kagusto-gusto. Di ka? Ano ka nakita ng Diyos sa atin? Nung kunin ni Kristo ang ating kalagayan bilang makasalanan, anong naging utsura ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Mukhang walang mananasa. Walang magandang mananasa. Therefore, tayo ang kinatawan bilang makasalanan ni Kristo nang siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Si Kristo nang dalhin ng iyo at aking kasalanan ay naging mukhang walang mananasa. Ano ibig sabihin ng mukhang walang mananasa? Itong kapangit kong ito, may magugustuhan pa kayo eh. Amen? Pati kayo. Alam nga namang ako lang. Diga? Yung ako na, number one ko na ako. Sa lahat ng ating mga may tsura ditong di kalukod-lukod. Yung pinakaswangit na dito, unang-unay ako, may magugustuhan pa sa iyo. Pero imagine mga kapatid, gaano talagang kapangit ang tao sa pagiging makasalanan. Nang dalhin ni Kristo, wala siyang mananasa. Pero still, He gave His life. That is sacrificial love. Amen? Mga kapatid, pag tayo nagtiis, naghirap, may agenda tayo eh. May agenda pa rin tayo eh. Nagpakasakit na tayo, pero ano yung rurok ng agenda? Pang sarili pa rin eh. Bakit? Abay, masama lubi pag hindi man lang nabati. Pambira. Mapagod ako, di wala ko napansin ng pastor. Bakit? Ikaw may gumagawa para mapansin. Amen? Okay, wala mga kapatid, kaya ka gumagawa ay para sa Diyos. Bonus na lang yung may bumati. Lalo't hindi ka nalagnat. Pandalawang bonus yon. Amen?
Pero pag sinabing agape, unconditional and sacrificial, involves giving something up for the sake of another. Wow! Mga kapatid, mahal mo ang iyong anak, hindi pa rin yan agape, instinct yan. Pero kapag tayo na kay Kristo, nasamahan pa ng iyong instinct, yun ang wagas. Amen? Kaya pag ang iyong pag-ibig wala kay Kristo, hindi yan love, yan ay lust. Hindi pareho ang love at lust. Tamo yung nirape ang kanyang kapatid, Tamar, tatamar-tamar eh. Kaya nare-rape. Si Absalom. Talagang, nung unay talagang sintang-sinta. Di ka? Ay nung makuha na, yamot na. Yan ang last. Pag naraos, yamot na. Kaya mag-iingat kayo mga babae sa mga lalaking nagagandahan lang sa iyo. Paano pag nakuha ka na? Di ka? Ang tunay na pag-ibig, commitment. Kulubot ka man o kinis. May ngipin ka man o wala. Diyan ka na. Di ka? Oo. Ngayon mga kapatid, itong tinutukoy kong agaping ito na unconditional, sacrificial, at selfless, that is concerned with the good of others rather than personal gain. Sa totoo na mga kapatid. Hindi alam mo, pag ikaw ay nasa ministry at gusto mo lang ipakinabang, hindi ka tatagal. Dahil walang pakinabang dito, kundi ang Diyos. Tama? Walang pira eh. Pag nagkapera, hindi naman pang iyo eh. Minsan pag ako may pera, ayoko na ipasabi eh. Hindi ka? Naintindihan niyo ba ang ibig ko sabihin? Kaya ako, pag ako nag-ipon, akin na lang. Hindi ko na rin sasabihin kay madam. Minsan, may nangyari, matagal na naman yun eh. Ako'y nag-iipon. Abay, nung maka-30K na, hindi ako makatisi. Paano pag ako'y namatay? Sino magsasabi kay madam, may pera ako doon? Naka-30,000 na. Sa Bible ako naglalagay eh. Ang dami kong Bible. Yun. Kaya pagka nasa kaya din sa Bible na. May makikita kayo dyan. Lalo nung una-una. Alam, nung bilangin ko, naka-30,000 na. Pero kumaba eh. Paano kung ako'y mamatay? Tapos makakita si Eric. Hindi sasabihin. Kaya sabi ko, Mami, may pera ko din eh. Hindi ako makatisi. Baka hindi ko hawak eh. 30,000 lang yun. Mahirap mabuhay na may genuine at lumalago sa agape na sarili lang ang iniisip. Naintindihan niyo ba yun? Selfless, concern with the good of others rather than personal gain. Ano pa yung agape na yan? Enduring. Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, yung lahat na pinag-uusapan natin yung practicality sa family, pag walang agape, knowledge lang yan. Knowledge lang yan. Kaganda ng mensahe, ano yan? Relation, realization. Pag na-realize mo, ay ano ngayon? Bakit? Walang giting. Ang nananatiling pag-ibig ay wagas na pag-ibig. Kabihira na ngayon yung ikinakasal uli na golden. Amen? Yung sila hanggang sa loob ng ilan yun? 50 anniversary. Sino dito ang nakapag-anniversary ng 50 taon na? Inay Loleng? Si Ate Tureng? Talagang pagsintang wagas. Yung iba yan eh. Naghihingalo pa lang yung asawa natingin na sa iba. Tiga? Nagkakwentuhan eh. Kami naandun sa fellowship, BBF. Sabi ni Pastor Manny, malinis ang budhi ko sa pag-aasawa uli. At least, 3 taon ang inantay ko bago ako nag-asawa uli. Sabi naman ni Pastor Hernandez, lalo naman ako,
5 years. Sabi ko naman ako nagpatawa. Yung iba nga ho kinakasal pa lang natingin na sa abay. Kinakasal pa lang natingin na sa abay. Si Eric tawa Diga? Mga kapatid, that's kind of life, innate. Spirit innate. Bakit? Hindi yan, spirit imparts. Bakit? Hindi yan innate sa atin. 2 Timothy chapter 3, verse 2 and 3. Tanin nyo ha. Are you with me? Nakakasakay pa ho ba kayo? At least sa pamagitan man lang yan, nakakasakay kayo sa akin. No? Pero hindi ko kayo binubuhat. At least nakakasakay kayo sa akin. Pero sa maraming pagkakataon, ako ang sasakay sa iyo. Ano ibig ko sabihin? Innate. Hanggat wala kang Holy Spirit, wala ka niyan. Kaya ang tao, walang inatupag, kundi ang ilalagay sa sikmura, pagpapaganda ng bahay, ilang sasakyan ang bibilhin, ganong kalawak na lupain ang bibilhin, ilang pag-aaral na kurso ang aabutin, puro panglupa lang. Bakit? Innate. Not the agape. Ang agape is not innate. Hindi yan katutubo, hindi yan likas. Tingnan po, pinagtibay ng 2 Timothy chapter 3, verse 2 and 3. Kaya kung naman kayo may Holy Spirit, mag-guilty ka naman na wala ka ng inatupag kundi mundo. Hindi ganyan ang love na ini-impart. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Ano yung kabalaybay ng pagiging maibigin sa sarili? Maibigin sa salapi. Mayayabang. Huwag mo akong pakikialaman. Huwag mo akong pangungunahan. This is my life. Mayabang. Kailan nawala ng karapatan ang Diyos na hindi ka pakialaman? Gumawa ka ng iyo kung ayaw mong pakialaman ka. Sapagkat ang mga tayo magiging maibigin, hindi sa Diyos, sa sarili. Diga? Maibigin sa salapi. The money itself is not evil, but the love of money is the root of all evil. Mayayabang. Mapagmalaki. Magkapatid ho yan ay panganay yung mayabang. Mapagmalaki. Ano pa? Mapagtungayaw. Ang tao pag nasusupress ng tama, na manunungayaw yan. Bakit? Nakatuon lang sa sarili Alam mo, kalimitan ng mga taong lumalaban sa katotohanan ay walang ibang pinapakialaman kundi yung sarili lang. Wala siyang pakialam kung ano yung tama. Wala siyang pakialam kung ano yung makabubuti. Ang sa kanya ang nakabubuti, huwag mo kong pakialaman, buhay ko to. Bakit? Hindi innate. Hanggat walang Holy Spirit, hindi yan innate. Are you with me? Ano? Shed abroad. For the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. Without having the Holy, or having no Holy Spirit in our hearts, the agape na ini-impart ng Holy Spirit is absent. Kaya ang tao, likas na magiging maibigin sa kanilang sarili. Klaro? Masuwayin sa mga magulang. Sa totoo na, ang mga anak na walang iniisip kundi sarili, binabaliwala na rin ang mga magulang. Kaya yung practicality natin pinag-aaral sa family, mag-ugat yan sa banal na Espiritu. Ang foundation yan, Holy Spirit. Bakit maraming kabataan napapahamak, hindi na nakikinig sa payo ng mga magulang? Are you with me? Kaya kailangan ng Holy Spirit. May mga unsaved nga kahit paano napapatino, mas lalong dapat yung may Holy Spirit. Mga mapagmalaki, mapagtungayo, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing. Magaling pa si Ate Turing. Ano pa? Mga walang kabanalan. Mga kapatid,
Pag wala palang agape, walang kabanalan. Verse 3, tuloy natin verse 3. Walang katutubong pag-ibig. Hindi likas. Ano ba yung likas? Ano ang likas ng tubig? Nakakabasa. Meron ba tubig na hindi nakakabasa? Ano ka, gabi? Dahon ng gabi? Ano ang likas ng bato? Matigas. Ano ang likas ng inasal? Akagutom. Mabango. Masarap. Pero ang tao walang likas na agape. Ang likas sa tao ay makasarili. Kayo ba'y may Holy Spirit na? Pag may Holy Spirit, mayroon siyang ini-impart. Anong ini-impart? The love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Spirit. And that love is agape. Tingnan niyo po, research niyo po, yung love dyan, agape yan. Ngayon, mga kapatid, huwag kayong matitisod every time I preach. Amen? Meron nga sinugaw nag-preach dito, si Ando yata. Magpasalamat nga tayo kung tayo tinatamaan pa. O si Romel. Amen? Pasalamat daw siya naman ni masama ang loob. Di ka? Ilang taon meron ng isang linggo? Ilang linggo sa isang taon, I mean? 51. 52? 52. Do you love the Lord? Do you love the Lord? Do you have agape? Ilan ang linggo sa Panginoon doon sa isang taon? May 2%? 5%? 10%? Ano yan? Tithes. Bakit? We're selfish. Selfish. Anong malungkot po nito, mga kapatid? Hindi ka naman mapupuno pag hinanap mo lagi ang sarili mo. Mamamatay ka na lamang. Hindi mo makakamtan yung nagpapapuno ng iyong buhay. There will be no genuine fulfillment in life without pursuing the very source of life, the Lord Jesus. Kayo ba'y driver? Sino dito ang driver? Ako lang. Kung kayo pupunta ng Good Shepherd, sabihin ko sa inyo, pag ikaw ay medyo professional na driver na pwede magpabilis na hindi delikado, yun naman bilis na bilis lang, delikado naman. Yung kahit bike, ino-overtake ka. Yung may sakit ka sa overtake. Kahit alangan, merong sinya, nag-aral ka, nag-seminar. Alam mo yun pero bakit mo binabiolate? Di ka kaya mayroong mga sign doon sa kalasada? Pinapaliwanag dyan yung bawal umovertake at pwedeng umovertake. Pero kapag ikaw medyo maingat mag-drive, kahit yung bawal, diretso. Kaya yung sakay, wala ang antok Ano punto ko? Magpaka-overtake ka, bago ka dumating sa pupuntahan mo, may nauna na sa'yo. Habulin mo ang mundo, may nauna na sa'yo. At hindi rin sila puno. Naintindihan niyo ba yan? Ang habulin mo si Kristo, lagi kang una. At makakarating ka sa dulo. Are you with me? Siguro ako nakakalakad, ako'y professional backslider. Professional, driver. Bakit? Lahat na naging driver sa Good Shepherd, nakasama ako Tapos dito, di ka? Pero ako, habang nakasakay, o-overtake si Eric. Mamaya, may o-overtake ka na naman. May overtake ka na yan. Hanggang makarating ka sa pupuntahan mo, may nauna na sa'yo. Para shortcut, umuna ka kay Kristo.
Pero nakakalungkot ang tao, inihuhuli ang Diyos. Hindi yan ang agape. Ang Holy Spirit nag-impart sa'yo. May ini-impart ba ang Holy Spirit? Spirit imparts. Ano yan? The love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. So yun impart yung love. That is agape. Ibig sabihin, ito yung hindi selfless love. Kasi, kaya nga innate ito eh. Innate not from us. Ano yun? Innate not from us. Tama ba yun? O innate from us. I'm sorry. Innate from us. Innate from us. Oo nga. Innate. Tama ba nga ang grammar? Innate, not from us. Tama nga. Tama nga, nalito tuloy ako sa pagpapaliwanag. Innate, yan. Ibig sabihin, hindi ito likas sa atin. Bakit? Walang katutubong pag-ibig. Magaling pa ang Mindoro, maraming katutubo. Di ka? Pero mga kapatid, hindi. Kaya ito isang warning sa atin. Warning ito sa atin. Hindi dapat namamayagpag ang pagiging makasarili. Hindi dapat yan. Dapat nabibitalukan tayo dyan. Dapat nasasamid tayo dyan. Abay, kumusta na mga linggo ng aking buhay? Kumusta na ang pagbabasa ko ng buhay? Ang daming inaatupag. Sigaw-sigaw ko pa ng bingo sa letra ng N. Tapos ang Bible, hindi mo nahawakan, hindi mo binabasa. Anong inuuna mo? Kaya ang hirap turuan. Bakit hindi nagkukusang matuto? Mahirap turuan ng Bible ang hindi personal na nagbabasa ng Bible. Nung ako yung umaten sa Vergara, kaya lang hindi ko maintindihan pag nag-English na. Si Pastor Hernandez, pag nasamahan ng English, ano kaya yun? Pero hanggat Tagalog, nabasa ko yun. Bakit? 7 beses na lampas na, natapos ko ang Bible bago ako naka-attend ng church. Palabas ako ng Bible. Ang sarap turuan ng unang natututo muna. Kaya yung iba, halos isaksak na. Ano kayo? Di ko mag-get. May Holy Spirit ka ba? Man. Spirit imparts. The love of God is shed abroad. Hindi tulo, not just drop or moist, nor moist, but shed abroad. Malupit yan. Ang Holy Spirit hindi mag-i-impart ng panaka-naka. Amen? Walang katutubong pag-ibig. Kaya biyaya na ikimi Holy Spirit. Kaya biyaya pag ikimi Holy Spirit, may ini-impart siyang love. At yung love, yan ang pundasyon ng lahat ng love. Hindi lahat ang mag-asawa ay may damdamin lagi sa isa't isa. Tama ba, Maricel? Lagi bang habibe? O pag nagalit, kabibe ka. Di ka? Dati habibe. Pero nung magalit, kabibe. Bakit? Ay, parang taklob ng kabibe. Di ka? Nawawala yung pagiging habibe. Pag nagagalit, nagiging kabibe. Nangyayari yan. Kaya kayo mga young people, kala nyo ka? Totoong makinig ka. Wala ka pang alam. Lalo ngayon, pag nagkasakit, sabi ko, Utoy, ikaw huwag masyadong kakain ng mga bawal ha. Bakit? Ako'y nagkakapubya na eh. Abot-abot na nagkaroon ng may sakit. Kaya pag ako'y nag-ipon, di ko na ipaalam. Bakit? Kalay mo kulang pa ang 66,000? Kulang pa ang 100,000? Kulang po 200,000? Tapos wala kang pakialam, puro lampungan, kalaan ng lampungan. Kaya mo ga? Kaya marami ngayon napababaya ang mga kabataan. Bakit? Walang pakialam sa prinsipyo. Sarili lang ang iniisip. Last of the blessed.
Lust of the eyes. Para patunayan ako'y lalaki, pogi, dapat may girlfriend, pride of life. Hindi ka pogi dahil may girlfriend ka. Pag ikaw irresponsible, gumanda ka ng lalaki, ang pangit mo. Di bali ng pangit, basta may dating. Kung nahihiwagaan sa salitang yun. Ay, hanggang ngayon hindi ko pa makita sa dictionary yan eh. Yung pangit pero may dating. Ano ka dating yun? Pakipaliwanag, paki-PM nga sa akin kung anong ibig sabihin nun. At sama ng dating. Di ka? Kaya mga kapatid, yung kinaglilingkod sa Diyos, wala namang pera, etc., nahihirapan ka. That's agape. Imparted by the Holy Spirit. Alam mo si Pastor De La Peña, nakausap ko isang araw, gustong pumunta dito, hindi lang matuloy. Natutuwa siya, bakit daw ang daming workers dito? Bakit? Nag-worker kami. Alam naman namin ang nature ng pagiging worker. Mahirap. Wala namang pera dito. Ang tumitingin sa Diyos. Pag tumitingin ka sa Diyos, humanly speaking, tumitingin ka sa wala. Kaya nga, kinakantsawan, anong nangyari sa iyo? Minsan, engineer pa yan, doktor pa yan, iniiwan yung mga profession para lang magsuko ng buhay. Agape, nagsasacrifice. Hindi yan innate, kaya biyaya yung may agape. Kumusta kayo? Pagdating ng pera nyo, ano nasa isip nyo? Iniisip nyo ba ang tithes nyo? Baka yan pa rin ikaw, walang katutubong pag-ibig. Baka pagdating sa tithes, wala pa rin plano sa Diyos. Dapat ikaw yung mayaman eh. Bakit? Hindi ka man nagbibigay, di dapat naipon na. Tama ba? Kumusta ho yung 2 Timothy chapter 3, verse 5? Pag kayo may pera, kayo ba'y may katutubong pag-ibig na? Oh, ito sa Panginoon. Man. Tapos sa reklamo simbahan, kahina naman ang aircon. Hindi kayo tudo ni pastor. Hindi, ang ingay mo, di ka mo nagbibigay ng tithes. Tama ba? O, masakit yan. Pero mga kapatid, totoo yan. Ano kang gagawin natin? Alam nga naman ako, palakpakan na lang ninyo nang nagsasabing binubula-bula ko lang kayo. The truth hurts. But the truth shall set us free. Nung una ako'y nagwi-witness, hindi ako magkaintindihan. Dahil nga ang ilong. Dahil naramdam ko, pag ako'y nagwi-witness, sa ilong ko nakatingin. Nakaka-open naman na rin, kaya hindi mo tumanggap. Ang ginawa ko, sumaybyo ako. Alam mo, ikay makasalanan. Kailangan mo magsisi. No, ako'y manalamin. Nakita ko ang ilong ko, mas matilos pa ang uso. Ano kayo magandang tayo? Nakagian na kaya? Kaya maginis pag-aakay ng kaluluwa, agape. Bakit? Hindi ka self-centered. Di baling ikay mangitin, di baling ikay kung ano mangyari sa pagsunod kay Kristo. Tama ba? Kung wala ako kay Kristo, nasaan na kaya ako? Salamat. Spirit imparts. Amen? Kumusta ang linggo nyo? Is that agape o walang katutubong pag-ibig? Kumusta ang pera nyo? Is that agape o walang katutubong pag-ibig? Yun. Amen. Then number 2, not only innate, not from us, but praise the Lord, imparted to us. Amen? For the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. Is the agape imparted to you already? Amen? Is that a reality? Kasi ayaw natin ng form. Gusto natin reality. Tama.
Ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapot ang kanilang puso'y malayo sa akin. Merong dalawang anak. Sinabi, sumunod kayo. Ang isa gusto kong susunod ako, pero yung isa hindi. Pero yung isa ay nagbago at sumunod. Pero yung isa namang oo, hindi man sumunod. Magaling pa yung isa ay hindi Tapos nagbabago, nasunod. Kasi doon ang puro positive. Wala naman. Sabi nga ni Pastor Raut, gusto ko ang isang pilas ng saging na nasa akin kaysa isang buwig na pangako pa lang. Are you with me? Ang malupit pa niya, ang daming pangako. Ano ka, politician? Pag nasa kamay na, napapako. Baboy ko sa pulo, ang balahibo'y langka. Ano yon? Pako. Diba? Baboy ko sa pulo, ang balahibo'y langka. Hindi nyo alam yon? Pako. Di shortcut na tayo. Maghuhula ka pa. 1 John chapter 4, verse 19. Ano sabi ng 1 John 4, verse 19? Sabi diyan, tayo'y nagsisibig. Bakit? Pakibasa na lahat. Kapag minahal ka, magmahal ka. Amen. Minahal ba kayo ng Diyos? Minahal ba kayo ng Diyos? Wagas ba ho yun? Pambirang matindi magmahal ang Diyos, unconditional. Hindi kaniyang mahal. Ang pag-ibig ng Diyos Garne, hindi hanggat revive ka. Hindi hanggat banal ka. Hindi hanggat active ka. Hindi hanggat maayos ka. Mahal ka niya dahil mahal ka niya. Amen. At yung minahal ng Diyos, magmamahal din. Kapag nataniman ka ng pag-ibig, magbubunga yun ng pag-ibig din. Love begets love. Tama ho ba? Masaya ho ba tayo? Amen. Totoo ho ba ito? Totoo ho ba ito? Alam niyo ho ba? Merong pagpapaliwanag sa Romans chapter 7. Hanggat buhay ang asawa, natatali siya sa kanyang asawa. Di ba? Kaya nga papatay ng asawa. Kaya may tinalian. Ano? Natatali. Pero kapag patay na ang asawa, kalag na siya sa tali ng kanyang asawa. Tama ba yan? Pero wag naman agad mag-asawa. Magantay ng 3 taon. Si Pastor Manny daw ay 3 taon. Pero kay Pastor Hernandez ay 6 na taon. Pero yung iba, malakas pa naman yung asawa. Nalinga na. Okay. Ngayon, humanap ka na uli ng kabiyak. Pagpatay na yung kabiyak. Kaya hindi naman tayo kalag na sa kautusan. At tayo pwede na ikasal sa muling nagbango mag-uli. At magbunga. Diba ang natural kapag walang problema, kapag nag-asawa, may bunga. Tama. Yung una kong bunga, nasa langit na. Praise the Lord. May nakadeposito na ako sa langit. Pandalwa ay si Jimuel. Ang kasal, nagmamahala, may bunga. Kaya dapat, kung ikay nakatali kay Kristo, magbunga. Amen. Tama ba? Kakaintindihan ba? Nung ako'y itali kay Madam, ayoko pa sana. Pero wala magagawa tinali na Diga? Yung aming pagiging tali sa isa't isa ay nagbunga. Kayo ba itinali kay Kristo? Kayo ba itinali kay Kristo? Binigkis kayo ng pag-ibig. Wala kang ikinasal na magkagalit. Ikaw, lalaki, tinatanggap mo ba ang babae ito na maging kabiyak at magsasama kayo habang buhay? Ito. Walang gayon. Walang gayon. Ang hirap nun. Hinuulit ko, ito. Wala. Lahat ng pumunta sa kasalan, nagmamahalan. Kaya kung tali ka kay Kristo, mahal mo ang isa't isa.
Dapat minahal ka ni Kristo, mahalin mo rin si Kristo. Kaya nakakalungkot. Totoo ba yun? Noong kay bata pa, mahilig akong makinig ng radyo. Ito kaya ay totoo? Masama ang isukat ang damit ng kasal at di natutuloy pagharap sa altar. Ito kaya ay totoo? Ganyan, ako'y mahilig yun, makinig ng gano'n. Kasamahan niya si Matar, Diego Bandido, Diego Tabak. Matulipit niya, si Matar. Nasa soro-soro na ako, may si Matar pa rin. Hindi natanda si Matar. Ayun eh. Tayo'y nagsisiibig. Bakit? Sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Kaya nakakatakot, ba't hindi mo siya ibigin? Baka hindi ka pa niya naiibig. Ika, listen to your echo. Listen to your echo. Si Chitay lang naman sinungaling yan eh. Chitay! Gandalalay! Sinungaling! Nung ako'y nagpapapagayo pa sa araruhan, tagatalang ko yung aking bunso. Tagani. Ang bira, kung nakitala niyo yung picture, ngipin lang ang maputi. Nung makita na Eric, tawan-tawa, pastor, kayo naman paligay undi. Nakabawi, nung makita yung picture. Sigaw ka, Tagalay! Oh, ko eh. Talangay! Amen? Kung minahal ka ng Diyos, dapat nag-e-echo yung pag-ibig mo rin sa Diyos. Listen to your echo. Are you with me? Kung minahal ka ng Diyos, ang tanong, mahal mo rin ba siya? O sarili pa rin ang sarili? Nakakatakot yan. Amen. Baka kaya tayo hindi makapagmahal sa Diyos. The love of God is not yet shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. We love Him because He first loved us. Yan ang totoo niyan. Amen. Kaya nga relationship. Pag ikay may karelasyon na, tatandaan nyo, pag ako'y magkakasal, hindi ka na buhay binata ngayon. Ikaw ay mayroon ng asawang iyong iniintindi. Mayroon ka ng gagawin or vice versa. Hindi ka na para mabuhay lang sa iyong sarili. Ang relasyong mag-asawa, hindi na mabubuhay ang isa sa kanyang sarili lang. Kung may relasyon ka sa Diyos, huwag kang mabuhay sa sarili mo lang. Am I telling right? Clear. Hindi mo sasabihin sa akin, hindi ko pwede sabihin sa aking asawa, ano pakala mo? Ay, kumain ka ng iyo. Kumain ka ng iyo. Tira mo lang ako. Hindi pwedeng walang pakialaman. Kaya wag mo sasabihin, ang Holy Spirit may ini-impart na wala kang pakialam. Ano kung linggo ngayon? Anong pakialam nyo? Ano kung ako may pera? Anong pakialam mo? Kailan naman ang Diyos na wala ng karapatan sa iyo? Galatians chapter 5 verse 22. Andiyan pa ba kayo? Klaro ho ba? Spirit imparts. The dominating factor, what the Holy Spirit imparted is agape. Innate not from us, but praise the Lord, imparted to us. Ngayon, ano sabi? 5:22, datapwat ang bunga ng Espiritu ay ano? Ay ano? Ay ano? Tingnan mo sa Bible yan. Sa Grego, agape. Agape. Amen? Paso ang gagawin ko dyan, gagapiin ko yan. Lahat of what ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Ano yung mga kasusundon? Katuwaan. Kaya pag nakikinig ng preaching, kaya tinatanamaan, Amen! Amen! May kagalakan. May kapayapaan. May pagpapahinuhod. Magandang loob. Hindi masama ang loob. Sa mga nga mukha eh. Masama pa ang loob. May mga tao naman maganda lang ang kaharap, kausap, pero masama pala loob. Kabutihan, pagtatapat. Amen? Is
the agape imparted to your hearts already? Love must beget love. But the fruit of the Spirit is love. Agape yan. Ulitin nga natin ang agape. That is unconditional. Answer prayer man o hindi, maglingkod. Huwag kang masanay na answer prayer na lang lagi, kaya ikay maglilingkod. Bakit si Hope? Namatayan ng mga hayupan, namatayan ng 10 anak, nagkaroon ng sakit na malala, tinutuya ng kanyang asawa. Bakit? Hindi na makadais malansa na si Hope. Ikaw kayo magtatapat pa sa Diyos niya, takwil mo na. Pero sabi niya, tatanggap lang ba ako ng mabuti at di masama? Sagay hindi nagkasala si Hope. Yun ang sakripisyal. Ano nang ating naisakripisyo sa Panginoon? Umulan lang ng kaunti, nako, di ako makakasimba. Kung mag-alala, ang ating tricycle may bubong. Kung mag-alala, may tarapal pa yan. Amen? O ayaw mo ng tricycle, mababa, ay di sa jeep. Amen? Ay kasi yung gray, nasa loob na, namamayong pa kami, ay di sa XLT. Ano gusto mo sa bus? Alam mo, if there is a will, there is a way. At kumusta ang pag-ibig? Kumusta yun? Amen? Ayun pa nga alisan ng 10 anak. Alisan ng iyong kayamanan. Alisan ng iyong kalusugan. Inaaway ka pa ng iyong misis. Baka sabihin mong talagang, ito ang palad ko. Palibasa, makikinig ako talaga ng mga radyo nun Di ka? Di ka, may ito ang palad ko? Sa hapon, lonely, I'm still lonely. Matindi sa gabi. Ito ang inyo. Tiyadel. Sino nakaabot niyan? Tatanda na pala namang ito. Hindi ako mga huli-huli. Ibig sabihin, di tayo nagkakalayo. Ano? Kumusta po kayo? Sana natamnan tayo ng pag-ibig. Kaya naman tayo iibig din. Naibig ho ba kayo sa Diyos? Walang damdamdaming di yan. Ang tunay na pag-ibig hindi moody. Ang tunay na pag-ibig hindi moody. Parang ako yate, inaalibarbaran sa iyo ngayon, honey. Hindi uso yan sa pag-ibig. Amen. Ako yung alibarbar na, hindi kimangain ng panutsa. Di ba? Kaya mga kapatid, pag ikimiagape, masaya ang family. Bakit? Ay, hindi na kayo kayo tinatamad na kailangan Bakit? Ang pag-ibig hindi, kinakailangan lagi ang damdamin. Prinsipyo yan. Tama? May bunga ba kayo? Pantatlo. Innate, not from us, imparted to us. Number 3, in Christ, God love us. So, totoo mga kapatid, ang kinoconsider dyan ng Panginoon kung bakit tayo minahal ay si Kristo talaga. Basahin ko natin ng 5 to 11. Nandiyan po ba kayo? Bibilisan ko na. 5 to 11. At ang pag-asa hindi umihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa atin. Mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Verse 6. Sapagkat kung tayo mahihina pa ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Sapagkat ang isang tao ay bahagya ng mamatay dahil sa isang taong matuwid. Bagaman hindi, dahil sa isang tao mabuti marahil ay may mga ngahas mamatay. Dapat pinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay mga makasalanan pa si Kristo na namatay dahil sa atin. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Huwag tayong mahiya sa ating sarili, sa ating mga panghihina at pagkakamali. Bakit? Ang ibig sabihin ng talata, na mahal nga niya tayo na tayong makasalanan pa. Ngayon pa kayang tayo inaaring ganap na niya? Naintindihan niyo ba yan? Nung tayo ngay pang anak ng Diablo, walang pag-asa, na mahal nga niya tayo. Tayo pa yung ngayon na naibig na niya, minahal na niya, kinamatayan na niya. Anong hamon lang dyan? Yun ang ini-impart. Spirit imparts. Kung minahal ka niya noon nung hindi ka mahal-mahal, ngayon pa kayang mahal ka na niya, ang hindi ka pa niya mahalin ngayon.
Ang punto lang, hindi conditional talaga ang pag-ibig sa Diyos. Huwag mo nang lingunin ang iyong kahapon. Harapin mo yung ngayon sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Verse 9. Lubha pa nga ngayong inaaring ganaw sa pamagitan ng kanyang dugo, ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos pamagitan niya ay nga tayo iniibig niya ngayon pa. Verse 10. Sapagkat kung nung tayo mga kaaway, ay pinapagkasundo tayo sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, ay lubha pa. Ngayon na nga pagkasundo na, ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay. Kung tayo ngayon minahal noon, ay mas lalo ngayon. Anong kailangan lang? Ma-realize natin mga kapatid, na ang pag-ibig ng Diyos sa atin na kay Kristo, unconditional yan. Don't blame yourself forever. Bumalik ka. Bumawi ka. Tayo na may tinanggap ng Diyos, hindi dahil ng ating performance, dahil ng kanyang anak. Amen? Kaya hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Bakit? Hindi din naman magbabago ang itsura ni Kristo sa harapan ng Ama. Tayong inibig, pabago-bago. Pero yung umibig, hindi nagbabago. He loved us in Christ. Are you with me? Dahil halimbawa, lagi mo nang ano na sarili mo, ay siya, hindi ka makakabangon. Tama? Hindi ka makakabangon. Pero kung minahal ka niya na hindi ka mahal-mahal, ngayon pa nga naman, dahil kay Kristo ka mahal-mahal ka na, hindi ka niya mamahalin. If I were you, bangon. Amen. Imparted na yung unconditional love na yan. Mahaba pa ito. Doon sa verse 12 to 21, mga kapatid, andoon, dahil sa pagsuway ni Adan, nagkasaala ang lahat. Nadamay ng lahat. Pero dahil sa pagsunod ng ikalawang Adan, naging matuwid ang lahat. Nananagana ang biyaya dahil sa pagsunod ni Kristo. Hindi dahil sa pagsunod mo. Sumusunod na lang tayo, matapos na tayo'y manampalataya sa pagsunod ni Kristo. Klaro ba? Kasi wala na akong panahon para bulayang isa-isa. Then number 4 in the last. Not only Spirit imparts innate not from us, imparted to us in Christ, love us. Ito yung imparts, Spirit imparts, ito yung nag-improving us. Amen? Pag nadatngan ka talaga ng Holy Spirit na impart ka ng love, ito talaga yung nagbabago ng ating buhay. Totoo yan. Ako may kilala, pangalan, hindi mo siguro nanonood yung mga yun. Bago pala nanood. Ang tawag sa kanya ay si Bagyas. Alam niyo ba yung Bagyas? Judas. Barrabas. Hestas. Tawag namin si Bagyas. Talagang ano yun, mas mga ugali. Pero napaibig. Ang ganda naman ng kanyang napangasawa. Ang pangalan ng kanyang asawa ay Baby. Baby. Kanyang napangasawa. Aba, bumait. Oo. Nung tumama sa wedding, binabalatuhan ako eh. Hindi ko lang tinanggap. Bumait. Lagi ako tinatawag pagkakain tanghalian. Samantala noon, pag ako dadaan, talagang itinatago, dadaan pa lang yun. Bumait eh, mapaibig. Alam mga kapatid, ang nag-i-improve ng ating buhay, pag talagang tayo nakaranas ng pag-ibig. Kaya ba inibig? Alam ba, may babae, may kagusto. Ala, balita ko na may sama ng ugali mo. Ay napapaibig. Ay di magbabait. Gusto eh. Di ka? Ganun pala ang balita mo ha. Mas maugali ko. Ako'y magsisipak. Ikaw ang aking unang sisipak eh. Di ka? Kalain mo dahil sa hindi siya magustuhan dahil ang kanyang ugali, ay mahal na mahal yung isa. Abay magbabait eh. Tama ba yun? Tama yung pag-ibig sa tao, nakakapagpabago.
Abay, dapat lalong pag inibig ka ni Kristo. Pag nasa iyong pag-ibig ng Diyos. Bakit niyo po ang verse 1 to 5? Verse 1 to 5. Tingnan niyo po. Yaman nga ng mga inaaring ganap sa pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa magitan ng ating Panginoon sa Kristo. Sa magitan din naman niya, nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa magitan ng pananampalataya sa biyayang ito. Na diyan ay nagsisilagi tayo. Dahil sa pag-ibig yan, yung iniampar niya, sa klaw yun ang love na yan. Biyaya yan. Ay sabi, nagsisilagi tayo. At nangagagalak tayo sa pag-asa. Amen? Kaya ba'y nagagalak sa pag-asa? Nang kalwalhatian ng Diyos. Then verse 3, at hindi lamang ngayon, kundi naman nagagalak tayo sa ating mga kapighatian. Ano sasabihin pag naibig hirap? Di ka pa nga inuutos, nagkukusa ka na. Kaya yung maraingin, walang pag-ibig yan. Di ka? Si Rinin, tawang-tawa sa akin. Di ka? Sino kaya naibig din ito? Ay masampulan. Di ka? Merong sa psychology pagkaaral, nakakagalak daw sa lalaki ang utusan ng babae, lalo't kursunada niya. Come on, send me. Diba? Ganun daw. Kaya matakot ka kapag dinadabugan. Bakit hindi kanya crush? Pero pag mahal ka na yan, anything can I do for you? Ano ka? Ano ka? Gasoline boy? Di ka? Ang daling utusan ng nagmamahal. Nahihirapan na. Ito lang. Si Pablo, grabe yung kanyang dinanas, pero sabi niya, gumagawa ito ng lalong kabigatan ng kalwalhatian. Brother Romel, halimbawa, ikaw may naibigan. Sino kayong malas na yan? Hindi ka na mapalad na yan. Di ka? Bakit sila mayroon sila nalikang tumawid man ng 3 ilog? Tumawid, tama ba? Tumawid? Yes, tumawid. Umakyat man ng Everest. Diyan ka na. Di ka? Nagiging posible Kahit mahirap. Tama ba? Kaya ako'y tawa sa aking asawa yan, gano'ng kamahal ako na yan. Kahirap ng asawa na yan tayo ko. Mahirap ang tayo ko. Dati nakakapaglaba pa ako sa kanya, ngayon hindi. Dati ako nagluluto. Mas masarap pa nga ako magluto sa kanya. Hindi mas pagyayabang. Pero hindi ko na magawa Saan ako nag-enjoy? Sa office. I meditate the Word of God. I pray for you. I'm praying for you. I'm watching debates. Why? For you to defend you. I enjoy reading the Bible. Pero deep inside, ang dami kong pagkukulang sa aking asawa. Pero mahal ako ng asawa ko Pagdating sa kwarto ko, pinagsasampal. Wala ka nang naitulong! Hindi naman. Hindi. Ha? Hindi. Biro lang ako yan. Tapos pagka ang pang-ulam pa hindi ko gusto, minsan maghapon ka na nga nasa office kainin mo na yan. Siyempre, mahal kita Hindi ka? Wala Pag mahal mo talaga, makakatiis, makakagwanta. Pero pag walang pag-ibig, amen. Hindi lamang gayon, kundi naman nagagalak tayo sa ating mga kapighatian. Mahirap yan. Nagagalak ka sa kapighatian? Ang hirap niyan. Sino sa inyo ang napitpit ang kamay? At sabi, mahirap yun. Nabasted ka.
Nabasted ka? Sarap maglingkod sa Panginoon. Pero sa totoo na, naghahanap ka ng lubid. Di ka? Mahirap yan. Alam mo kung bakit ako umalis na soro-soro? Bakit? Hanggang doon ka naman, may kapatid na ako. Kaya isang taon akong hindi alam ng Good Shepherd, nawala na ako soro-soro. Doon ako nagsimula mag-backslide. Nagsasalat na uli ako ng mahjong. Ngaling-ngaling ko naturuan yung naglalaro. Ano kang hinaman dumiskarte? Bakit? Alam ko pa eh. Hindi alam ng Good Shepherd na ako'y nasa amin na. Kaya isang taon ako hindi nakakasimba. Kaya nararanasan ko yung mga panghihinang yan hanggang ngayon. Are you with me? Pero salamat dahil tunay na anak ng Diyos, ibinalik niya. At ako'y bumalik, diretso na ako ng full time. Hanggang ngayon, biyaya ng Panginoon. Amen? Kalahin mo, pinasok ko ang Bible School, ako lang ang hindi tapos. Ako lang ang grade 1, hindi pa tapos. Ganun kahirap yon. Pero masaya eh. Kaya ba'y masayang nakikinig ng matagal? Ay, amen! Amen? Ang bigat niyan. Sabi hindi lamang gayon, kundi naman nagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalaman ang kapighatian ay gumagawa ng katsigan. Anong pinupunto ko lang mga kapatid? Spirit imparts, ito yung nag-i-improve sa atin. Ini-improve, binabago tayo ng pag-ibig. Are you with me? Ito ang namamayani sa lahat na ini-impart ng Diyos. Agape, ang salalayan at buhay, power at ganda ng ibang klase ng pag-ibig. Dala nito ang pakikipagkapwa. Alam mo mga kapatid, ang tunay na tao sa kapwa-tao, yung may pag-ibig ng Diyos. Kaya maraming tao, plastic, bakit? Walang pag-ibig ng Diyos. Are you with me? Dala nito ang pamilya. Masarap lalong magmahal ang pamilyang Kristiyano. Ang tatay na Kristiyano, lalong masarap magmahal yan. Ang inay na Kristiyano, lalong masarap magmahal yan. Ang mga anak na Kristiyano, ang sarap magmahal yan. Kaya hanapin niyo yung Kristiyano. Tama mo ba? Kristiyano ang inyong hanapin, nagagawing pamilya. Bakit? Naandyan ang agape. Aagapayan tayo ng agape. Maliwanag ko ba? At ang maganda, ang pag-ibig, yan ay walang hanggan. Ang panghuhula ay magtitigil, ang pagsalita ng wika ay titigil, pero ang pag-ibig ay mananatili. Are you with me? Kaya Spirit imparts. Kaya ba'y meron na dito? Kapag wala ka nito, hindi ka paligtas. Ito ay binigay, imparted. Kaya tayo ay magbubunga ng pag-ibig dahil tayo unang inibig. At ito'y dahil kay Kristo. Na minahal tayo nung tayo hindi pa kaibig-ibig, lalo pa kaya ngayon tayo na kay Kristo na. Hindi ibigin. At ito po yung nag-i-improve sa ating buhay. Amen? Alam niyo po ang mundo, pabulok na ito eh. Kung bakit di pa nagugulok, may mga Kristiyanong nagtataglay ng agape. Ang kasamaan ay gumagawa na, dangan nga lang ay may pumipigil. At pag nawala na yung pumipigil na yon, yung kabulukan ng mundo, isasapaw na. Ibig sabihin, hanggat may Holy Spirit na tinitirahan siya, hindi pa mabubulok. Kaya nga ito yung nag-i-improve ng buhay. Yung pag-ibig ng Diyos na yan. Nasaan kaya ako kung wala si Kristo at ang Holy Spirit sa aking buhay? Kaya ba iniibig na ng Diyos? Kaya ba'y nabahagi na ng Holy Spirit? Tayo po'y mag-pray. Panginoon Diyos sa langit, salamat po na marami.